Jesus the Christ, the wise men, and Herod the mad king. Sa chapter 2 po yan. Halos, actually, buong chapter 2 ng Matthew. Yung atin pong 23 verses ay hinati ko po sa tatlong bahagi. Sa unang bahagi po, chapter 2, verse 1 to 12, ito po yung mga pangyayari ng ating Panginoong Hesus ay dinalaw naman po siya ng mga pantas o ng mga wise men. Nung nakaraang 2 weeks, ang topic po ng kapatid na Jim ay yung pagdalaw kay Jesus Christ ng mga pastol. Nung araw na siya ay isinilang. Ito naman po, sa pagdalaw naman sa kanya ng mga pantas o ng mga wise men, matagal na panahon naman ang lumipas, around 2 years po. Okay, mamaya matutunghayan natin, bakit around 2 years yan? At sa sumunod na mga talata po, 13 to 18, yung makikita po natin yung kahibangan ni Haring Herodes. At gayon din, sa bandang huli, yung pagtawag ng Diyos na si Jose at ang kanyang mag-ina, si Jesus Christ at si Mary, ay bumalik na po sa Israel at sila ay tutuloy sa Nazareth. Kaya po ang Panginoong Hesus, ang pangalan po niya ay Jesus of Nazareth. Okay. Next picture. Yan. Familiar po ba tayo dito? Ano po tawag natin dito? Belen, or sa English, nativity scene. Yan. Ngayon po, gusto ko pong i-correct yung nakasanayan po natin. Okay? Tama naman po na ang Panginoong Hesus ay ipinanganak doon sa kulungan ng mga hayop kasi wala nang lugar wala nang inn, wala nang hotel or motel nung sila po ay nagpunta sa Bethlehem. Bakit? Dahil ang marami pong mga taga-Jerusalem o iba't bahagi ng Israel, yung mga Israelita ay nagpunta sa Bethlehem para magpatala sa census. Kaya po puno na yung mga panuluyan. Kabuhanan na po ni Mary noon. Kaya po inabot po siya ng panganganak doon sa Bethlehem. Pero wala nang space, pero may nagmagandang loob, wala nang matutuluyan, dito na lang sa kulungan ng mga hayop, sa pasabsaban, marumi, mabaho, pero wala na silang choice. Kaya doon po isinilang ang Panginoong Hesus. May mga kasamang hayop. Dinalaw po ang sanggol ng mga pastol dahil nagpakita ang anghel. Ngayon, sa bayan ni David, isinilang ang inyong tagapagligtas na magdudulot ng kagalakan sa buong daigdig. Ang Mesiyas o ang Kristo'y isinilang, kaya dumalaw ang mga pastol. Pero ngayon po, sa araw na ito, patutunayan natin na itong mga to ay hindi po talaga sila kasama. Wala po sila nung eksena na yan. Dahil sabi ko nga, kailan sila darating? Around after 2 years pa. Ayan kasi may dalang regalo ginto, insenso at saka mira. Okay? So ito pong nakasanayan po natin, wala po talaga sila. Ayan yung sinilang ang sanggol na Hesus, nandun sa pasabsaban, may mga dumalaw na mga pastol, pero wala po itong mga ito. Okay, tutunghayan po natin. Yan. So unahin natin yung chapter 2 verse 1 to 12. Panahon ng paghahari ni Herodes sa Judea nang ipanganak si Jesus sa Bethlehem. May mga pantas na mula sa silangan na dumating sa Jerusalem. Tanong-tanong sila, nasaan ang ipinanganak na hari ng mga Hudyo? Nakita namin sa silangan ang kanyang bituin, kaya't naparito kami upang siya ay sambahin. Mabalitaan ito ni Haring Herodes, siya ay naligalig. Gayon din ang buong Jerusalem. Kaya tinipon niya ang lahat ng mga punong pari at ang mga tagapagturo ng kautusan at sila'y tinanong, saan ba isisilang ang Kristo? Tumugon sila, sa Bethlehem po, sapagkat ganito ang isinulat ng propeta. At ikaw, Bethlehem, sa lupain ng Juda, ay hindi pinakahamak sa mga pangunahing bayan ng Juda. Sapagkat sa iyo magmumula ang isang pinuno na mamamahala sa aking bayang Israel. Ang babatid ito, palihim na pinatawag ni Herodes ang mga pantas at inusisa kung kailan lumitaw ang bituin. Pagkatapos, sila ay pinapunta niya sa Bethlehem na ganito ang bilin. Hanapin ninyong mabuti ang sanggol.
Kapag natagpuan na ninyo siya, ipagbigay alam ninyo agad sa akin, upang ako man ay pumunta roon at sumamba rin sa kanya. Pagkarinig ng bili ng hari, sila'y nagpatuloy sa paghahanap. Ang bituin na nanguna sa kanila mula pa sa silangan ay tumigil sa tapat ng kinaroroonan ng bata. Ganoon na lamang ang kanilang kagalakan ng makitang bituin. Pagpasok sa bahay, nakita nila ang bata sa piling ni Maria na kanyang ina. Nagpatira pa sila at sinamba ang bata. Inihandog din nila sa kanya ang mga dala nilang ginto, insenso at mira. Nang pauwi na ang mga pantas, nakatanggap sila ng babala sa pamamagitan ng panaginip na huwag nang bumalik kay Herodes, kaya't nag-iba na sila ng daan pauwi. Yan. Kaya sabi ko po sa inyo kanina, wala po sila. At ang sabi dito, saan sila nagpunta? Sa bahay na. Hindi na po nanatili sa pasabsaban ng ating Panginoong Hesus at ang kanyang mga magulang. Dahil sa mga panahon na ito, nandun pa po sila sa Bethlehem, pero nasa bahay na po. Okay? Kaya yung kaninang eksena, wala sila doon, kaya ang regalo na ibigay saan? Sa bahay na. Okay? Tama naman po, ginto, insenso at mira. At wala pong sinasabi ang Bible kung ilan po itong mga wise men, yung mga pantas. At hindi rin po Melchor, Gaspar at Baltasar ang pangalan nila dahil wala pong sinasabi ang Bible. Ang tiyak lang, may mga pantas mula sa silangan, nakita nila ang bituin at naniniwala sila na ito ang isinilang na hari ng mga Hudyo. Sinabi nila sa mga taga-Jerusalem, nasaan na ang isinilang na hari ng mga Hudyo? May hari sila nun, si Haring Herodes. Kaya po nung sinabi ng mga pantas, saan ba isinilang ang hari ng mga Hudyo? Ang sabi doon sa mga talata, naligalig si Herodes at ang buong Jerusalem. Bakit siya naligalig? At bakit hindi niya alam kung saan isinilang? Kaya sinabi niya, di ba, tinanong niya pa yung kanyang mga advisor, saan ba isisilang ang Kristo? Sabi nila, doon po sa Bethlehem. Dahil yun yung pinrofesay ng propeta nung pangunang panahon na ang tagapagligtas, ang mangunguna sa bansang Israel ay isisilang sa Bethlehem. So, nung sinabi na po kay Herodes ng mga advisor niya na sa Bethlehem, isinilang ang sanggol o isisilang ang Kristo, palihim niyang kinausap ang mga pantas. Pag nalaman ninyo kung nasa na yung sanggol, balitaan nyo rin ako. Kasi gusto ko rin siyang sambahin. Kasi sabi nila, sasambahin nila ang isinilang na sanggol. Bakit siya naligalig? Isa lamang po ang dahilan. Hari siya, makapangyarihan siya, bagamat hindi siya totoong Hudyo o hindi siya totoong Israelita, siya ang hari. Bakit? He is appointed by the emperor. Dahil ang Israel ay nasasakop po ng Roman Empire at ang emperador ang nagtalaga kay Herodes na maging hari ng Israel. Kaya hindi niya alam yung sinasabi ng mga prophecies. Tinanong niya pa yung kanyang mga advisor. Bakit siya natetreten? Bakit siya naligalig? Dahil ito'y banta sa kanyang trono. Hari siya eh. Tapos isinilang na yung magiging hari. Ayaw naman niya na bibitawan niya yung kanyang trono. Alam niyo pa sino to? Si Herod the Great. Dakila naman talaga kasi ang dami niya pong infrastructural projects. Marami siyang ginawa. Kaya Herod the Great yung tinawag sa kanya. Pero meron din siyang sayad. Pinatay niya po ang isa sa kanyang mga asawa. Pinatay niya ang dalawa sa kanyang mga anak. Bakit? Dahil napaparaning siya. Feeling niya, tatanggalin siya sa trono at aagawin sa kanya ang kapangyarihan. Kaya po itong si Haring Herodes the Great ay may sayad. Ngayon po, nung sabi ng mga pantas, hanahanap namin ang isinilang na hari ng mga Hudyo dahil gusto namin siyang sambahin. Karapat-dapat lamang na ang sanggol na isinilang na ipinahayag sa kanila na sundan ninyo ang bituin at andon ang isinilang na hari ng mga Hudyo.
they will worship Him for who He is. At yung kanilang, diba sabi, nang makita nila ang bituin na tumigil doon sa bahay, sila ay nagalak. At nagpatira pa sila, sinamba ang bata, binigay ang kanilang mga dalang regalo. Yung pagpapakita po nila ng pagsamba, hindi po sila Israelita. Galing po sila sa bansa sa silangan. So hindi sinabi kung saan, pero pagpapakita po nito na ang ating Panginoong Hesus talaga ay sasambahin ng lahat ng bansa. Next, 13 to 18. Dito naman po, yung the madness of King Herod. Pagkaalis ng mga pantas, nagpakita kay Jose sa panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sinabi nito sa kanya, bumangon ka at dalhin mo agad sa Ehipto ang iyong mag-ina. At huwag kayong aalis doon hanggat hindi ko sinasabi, sapagkat hahanapin ni Herodes ang bata upang patayin. Bumangon nga si Jose at nang gabi ring iyon, dinala niya sa Ehipto ang kanyang mag-ina. Doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. Sa gayon, natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. Galit na galit si Herodes nang malaman niyang nilinlang siya ng mga pantas. Kaya't ipinapatay niya ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa palibot nito mula sa gulang na 2 taon pababa. Batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas. Sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak, ayaw niyang paaliw sapagkat sila ay patay na. Sabi ni Herodes, mga pantas, sige, andun sa Bethlehem, puntahan ninyo ang bata. Pag natagpuan ninyo siya, sabihin ninyo sa akin at nang sa gayon ako'y makasamba rin sa kanya. Pero ang sabi ng anghel, sa panaginip nila, huwag na kayong dumaan kay Herodes, mag-iba kayo ng daan pauwi. Kaya itong si Herodes, galit na galit siya. Nung nalaman na nilinlang siya ng mga pantas. And at the same time, winarningan din po ng anghel ng Panginoon si Jose, umalis kayo dito sa Bethlehem. Dalhin mo ang iyong mag-ina doon sa Egypt dahil hinahanap ni Herodes ang bata upang patayin. Ngayon, dahil nalaman ni Herodes na siya'y nalinlang, galit na galit siya. Ibig sabihin, hindi niya matutuntun kung nasaan yung bata. Kaya ang ginawa ni Herodes, nagbigay siya ng kautusan. Lahat ng batang lalaki, 2 taon pababa, doon sa Bethlehem at sa mga malalapit na lungsod, papatayin. Bakit 2 taon? Kasi doon, batay sa pag-uusap ni Herodes at ng mga pantas, nakita nila ang bituin around 2 years already had passed. Kaya yun ang nakitang edad ni Herodes ng batang hari ng mga Hudyo na isinilang. Kaya ipinapatay niya ang lahat ng mga batang lalaki. 2 years old, pababa. Alam niyo po, ito yung may parallel. Ano yung parallel na to? Yung ang Israel po, nahalipat din po sila sa Egypt. Tapos ang Diyos din po ang kumilos upang itong mga Israelita ay makabalik sa Israel. Makaalis sila sa kanilang pagkaalipin sa Egypt. Gaya naman din po ang Panginoong Hesus at ang kanyang mga magulang. Pinapunta rin sa Egypt. Then later on, pinabalik na ng Israel. Both ways, God's chosen people and the Son of God, ang Diyos ang kumilos upang sila'y maingatan at makabalik sa bansang Israel. So, nang nandun na ang kanyang mga kawal, ang batang Jesus at ang kanyang mga magulang ay naglalakbay na pa puntang Ehipto. Kaya, ang Panginoong Hesus ay hindi po nakasama dahil ito po ang perpektong plano ng Diyos, ang anak ng Diyos na nagkatawang tao ay magiging tagapagligtas ng sangkatauhan. 19 to 23, okay, from Egypt,
to Israel. Pagkamatay ni Herodes, nagpakita kay Jose sa pamamagitan ng panaginip ang isang anghel ng Panginoon habang siya'y nasa Ehipto. Sinabi sa kanya ng anghel, bumangon ka, dalhin mo na sa Israel ang iyong mag-ina sapagkat patay na ang mga nagtatangka sa buhay ng bata. Kaya't bumangon nga si Jose at dinala sa Israel ang kanyang mag-ina. Ngunit, nang mabalitaan niyang naghahari sa Judea si Arquelao, na anak ni Herodes, natakot siya na pumunta doon. At dahil binigyan siya ng babala sa kanyang panaginip, sila ay tumuloy sa Galilea at doon nanirahan sa bayan ng Nazareth. Sa gayon, natupad ang sinabi ng mga propeta, siya ay tatawaging Nazareno. So after ng ilang taon, roughly 3 or 4 years po, nagstay po sila sa Egypt, namatay na po si Herodes. Okay? At nung namatay na si Herodes, go signal po ito na ng Diyos na pwede na kayong bumalik sa Israel. Dahil patay na ang nagbabanta o nagtatangka sa buhay ng bata. Pero si Joseph, alanganin po siya sa nangunguna doon sa Judea, anak ni Herodes, may ano rin yan. May sayad din. Kaya naniguro siya at doon po talaga nangyari na kaya si Jesus ay Jesus of Nazareth. Sa Nazareth po sila nanirahan. Okay? So, ang mga, by the way, alam niyo po yung Nazareth, ng mga panahon na yon, napakababa po ng tingin. Parang kapag tao kang taga Nazareth, wala kang kwenta, wala kang halaga. Ganun po ang kanilang kaisipan pagdating ang mga tao ay nasa Nazareth. Kung tayo po, sa panahon po natin, pag meron po tayong alam na tao na galing doon sa lugar na yon, parang ang baba ng tingin. Diba? Halimbawa, sa Maynila na lang, pag nakita, ganyan ugali niya, ganyan yung itsura, ganyan ang postura, galing squatter yan. Diba? May mga ganun nun eh. Diba? Ayan, talagang ano yan, mga naalala ko nun. No? Pati nga pag taga-probinsya kayo, ang baba ng tingin sa iyo eh. Ay, Siano. Bisaya. May ganun pa eh, di ba? May pagdidegrade. Okay, kaya po ang Panginoong Hesus, kasi sabi ko nga, di ba, nakaraan, yung binaba talaga ng Panginoong Hesus ang kanyang sarili at pinili pa niya na doon siya manirahan sa Nazareth. Kaya nga po, nung tinawag na po ng Panginoong Hesus ang kanyang mga alagad, yung mga apostol, sino nag-react? Si Nathaniel. Nung nasinabi sa kanya ni, sino ba yon? Limutan ko na. Si Philip. Okay. Sabi ni Philip, natagpuan na namin ang Mesiyas, ang Kristo. Si Jesus of Nazareth. Sabi ni Nathaniel, ha? Meron bang mabuti na manggagaling sa Nazareth? Yan. Kasi talagang napaka-degrading pagka taga-Nazareth ka. O tayo mga Kristiyano, alam niyo ba, baba rin ang tingin sa atin ng mga tao. Yung iba ang tingin sa atin, nasisiraan na tayo ng bait. Kasi nagbabasa daw tayo ng Bible. Ang sama ng tingin ng iba sa atin kasi nagpalit daw tayo ng relihiyon. Eh sino bang pinag-uusapan natin lagi? Si Jesus Christ. Sino bang sinasamba natin? Yung nag-iisang tunay at buhay na Diyos. Pero ang baba pa rin ang tingin ng tao sa atin. Hindi ko nga alam kung anong modern day term na pag sinabi niya na Nazareth. Hindi ko nga alam kung anong tawag ngayon. Pero ito ang totoo. Tayo mga mananampalataya, medyo mababa ang tingin sa atin ng mga tao. Okay lang yun. Bakit? Mahalaga kung ano ang tingin sa atin ng Panginoon. Mababa man ang tingin sa atin ng mga tao sa paligid natin, okay lang yun. Ang mahalaga, lagi nating tatandaan, sa harapan ng Diyos, hindi ganun ang kalagayan natin. Tayo ay mapalad. Dahil sabi ng Panginoong Hesus, mapalad ang mga naniwala kahit hindi nakakita. Naniwala tayo sa Panginoong Hesus, hindi natin siya nakita, hindi natin siya narinig. Pero yun ang sinasabing katotohanan ng kanyang mga salita. Na siya'y anak ng Diyos na nagkatawang tao, dahil sa ating mga kasalanan, tinanggap niya yung hirap, pinagdaanan niya yung hirap, hanggang siya'y mamatay doon sa krus.
At nang sa kanyang kamatayan siya inilibing, at hindi siya nanatiling patay, siya'y muling nabuhay sa ikatlong araw. Upang tupdin ang lahat ng kanyang ipinangako, iligtas tayo sa kaparusahan sa impyerno. Yan po yung napakagandang kalagayan ng mga taong naniwala, sumampalataya sa Panginoong Hesus. Okay? Sabihin na nila ang lahat ng gusto nilang sabihin sa atin. Basta alam natin, nakatingin tayo sa ating kataas-taasang Diyos. Hindi man tayo mayaman, hindi man tayo, sabihin natin mababa man tayo sa lipunan, okay lang yon. Mahalaga, meron tayong tamang relasyon sa Diyos. Balikan po natin yung mga nangyari, no? Ang mga pantas, nagdala ng regalo, kahit kinilala nila talaga kung sino ang Panginoong Hesus. No? Yun yung karapat-dapat. Yung pagkilala, yung pag-honor, at ibigay nila yung anong mahalaga sa kanila. Priceless po yung binigay ng ng mga pantas na yun, no? Take note, hindi po sila hari, mga pantas, mga wise men. Okay? At hindi po sila tatlo. Walang sinabi ang Bible kung ilan sila. Pero sila'y naghandog ng regalo na karapat-dapat lamang bilang kanilang pagsamba. Ngayon tayo, mga kapatid, ano ba yung kaya nating ibigay sa Panginoon? Kailangan ba niya ng sandamukal na kung ano meron tayong material? Hindi. Hindi naman natin itinatanggi. Nag-o-offering tayo eh. Saan natin dinadala yan? Sa mga gastusin dito sa loob ng church. Kapag may nangailangan, nakakatulong tayo kahit papaano. Kapag may mga pupuntahan, ginagastusan natin yan. Pag may fellowship, diyan din natin kukunin yan. Diba? Pero hindi po talaga kailangan ng Diyos ang pera natin. Anong kailangan nating ibigay sa Diyos? Unang-una po yung ating mga buhay. Hindi sinasabi ng Diyos na magpakamatay ka, magpapako ka sa krus para ialay mo ang iyong sarili. No. Kung ano po yung ibinigay po sa atin ng Panginoon. Tatlong bagay po. Time, yung panahon po natin, wag natin aksayahin. Gamitin po natin ito para sa kaluwalhatian ng Diyos. Yung talent, ano man yung kakayanan natin, ano man yung kalakasan natin, gamitin pa rin po natin para sa kanyang kaluwalhatian. Treasure, anumang material na meron tayo na alam natin na pwedeng gamitin, daluyan ng pagpapala sa kanyang gawain, ibigay po natin. Time, talent, and treasure, yung karapat-dapat ay ibibigay natin. Yan yung valuable sa atin. Yung importante sa atin eh. Yung ibinibigay po natin sa Kanya dahil siya yung kataas-taasang Diyos. Hindi naman po mahirap. Pero mahirap para sa iba na maglaan talaga ng panahon para sa Panginoon. Nangyayari po yan. Hindi naman natin itinatanggi yan. Lahat naman tayo dumadaan sa ganyang sitwasyon. Pero bilang karapat-dapat na pagsamba mo sa Kanya, paghahandog mo nung kung anong kaya mong ibigay, ibibigay mo yung napakahalaga sa iyo. Ngayon, may tanong ako mga kapatid. Sa tingin ba ninyo, gusto ba talagang agawin ni Jesus Christ kay Herodes ang kanyang trono bilang hari ng Israel? Hindi. Alam niyo, in fact, ang gusto ng Panginoon, gusto niya maging hari sa buhay ng bawat isa sa atin. Kahit si Herodes, kahit may sayad yun, gusto rin naman ng Panginoon na kahit si Herodes siya ang maging hari sa buhay ni Herodes. Dahil ang pagkamatay po, ang pagbibigay po ng Panginoong Hesus ng kanyang buhay ay para po sa lahat ng tao. Dahil ang nais ng Panginoon, lahat ng tao ay maligtas. Ang nais ng Panginoon, ang lahat sana ng tao ay matanggap yung buhay na walang hanggan. Paano mangyayari yan? Kapag ikaw ay tunay na sumampalataya kay Kristo. At kapag ikaw ay tunay na sumampalataya sa Kanya, matatanggap mo yung biyaya, yung buhay na walang hanggan. At nang sa gayon, pag nangyari yon, siya na po ang hari ng iyong buhay. Sa puso natin may trono. Sinong nakaupo dyan? Dati tayo.
Kasi gagawin kong gusto ko, sasabihin kong gusto ko, lahat ng gusto ko, ako ang masusunod kasi ako ang hari. Pero nang ikay nagkaroon ng nanampalataya ka sa Panginoong Hesus, nagkaroon ka ng personal na relasyon sa Panginoong Hesus, siya na ang naghahari sa trono ng iyong buhay. Ganon din po ang nais ng Panginoon kay Herodes. Kahit anong sama po ng tao, ninanais ng Panginoon na ang lahat ay makaranas o makatanggap ng kaligtasan ng buhay na walang hanggan. Dahil ang nais po ng Panginoon, magkaroon po tayo ng buhay na kasiya-siya. Ano yung kasiya-siya? Maraming pera? Maraming pag-aari? Hindi. Ang buhay na kasiya-siya, meron kang kapayapaan sa puso. Alam mong malaya ka sa kapangyarihan ng kasalanan at ng kapangyarihan ng kadiliman. Alam mo na meron kang kagalakan. Hindi ka lang basta masaya. Meron kang kagalakan na nagmumula sa Panginoon. Sinabi ng Panginoong Hesus, siya ay naparito upang tayo ay magkaroon ng buhay na kasiya-siya. Kaya hindi po siya interesado doon sa trono ni Herodes. Ang nais lamang po niya ay maligtas ang tao, mamuhay ng kasiya-siya, at siya ang maghari sa buhay ng bawat isa. Kaya dito po yung pinakamaganda na maaaring mangyari sa isang tao. Ang Panginoong Hesus ang nakaupo sa trono ng kanyang puso.